Hi everyone! So, ayun, napagawa ako ng content for the awareness of everyone, no? I guess hindi lang naman kami yung nakaka-experience ng ganito, lalo sa mga Lala Move drivers. And sobrang saludo ako sa lahat ng mga Lala Move drivers, sa lahat ng riders, kasi ang init, Food Panda man yan, Grab man yan, Angkas, Joyride, lahat-lahat. And isa sa mga pinaka-essential na delivery means namin, lalo sa mga supplies namin, kung konti lang naman, is through Lala Move. Now, this event happened today. Actually, it's more than just the delivery issue. It's also a respect for LGBTQIA+, because our barista in MOA happens to be a beautiful trans woman, no? So, yung pagdidil na itong certain Mr. Brian Glorioso, if siya yun kasi para magkaiba yung picture niya sa Lala Move versus dun sa actual, mas payat daw siya sa actual So baka account to ng boss niya or what, na may tattoo siya sa kamay, hindi na-identify dahil naka helmet. So dinala niya yung supplies namin instead of giving to to our barista, kasi parang claim niya na sinabi daw niya with our executive assistant na para may deal daw sila na plus 100. Well, in fact, wala naman. Now, si Lala Move Philippines, medyo matagal siya mag-reply. This happened to us last May 11, 2024 again, na yung supplies namin tinag-as na deliver na, pero in actual, hindi pa na-deliver. Ang pinicturan ng rider was parang nandun lang sa mga chinelas, ganyan yung item. But confirming with our store in Novaliches last May 11, 2024, hindi pa siya na-deliver talaga. Now, ang nakaka-alarma lang kasi kay Lala Move Philippines is that hindi nila binabayaran yung whole na cost. Gusto ko sana malaman nyo to na yung insured lang sa ating deliveries ay worth 2,000. So last May 11, it was worth around 6,000 yung supplies namin and stocks. Tapos yun nga, binayaran lang ni Lala Move sa amin after almost 2 months ay 2,000 pesos. Ngayon, same thing happened again where our barista experienced this rude treatment from this Mr. Brian Glorioso, kung siya man yun, na kung saan humihingi siya additional 100 pesos. Actually, okay lang naman sana na magkaroon ng additional, pero yung 100 pesos times 2 dun sa actual na babayaran dapat. And I guess, ang daming nakaka-experience na ganito, na ang daming Lala Move riders na nagpapa-add. Minsan nagbibigay kami, lalo kapag alam naman namin talaga na medyo maraming items. But this happened kasi na medyo rude yung driver, the same time 100 pesos for small lang na items, and this is very alarming. Si Lala Move Philippines, guys, it's okay naman, yeah, may reply, minsan nga lang it will take us a lot of email for to follow up. Now this thing kasi naulit na naman, and worse, sinabi niya na ibabalik niya dun sa pick up area, and I just confirmed with our SG on duty na wala namang binabalik si rider. So ayun nga, kinuha yung mga supplies, hindi na binalik, and grabe, calling out Lala Move Philippines and lahat ng mga nakaka-experience ng ganito sa mga Lala Move riders. I guess let's stop this abuse.